Magandang araw po sa inyong lahat at ano po ang balita pag-uusapan natin ngayon dito lang sa What's News. PhilHealth nahack ng Medusa sa ransomware? Balita po ngayong araw ay nahack umano ng Medusa ransomware ang PhilHealth system. Dahil dito ay hindi ma-access ang website at iba pang system ng ahensya. May binigay na 10 araw na palugit ng Medusa para sa hihinging $300,000 na ransom. Kapalit umano ito sa hindi pagsasapubliko ng mga personal na impormasyon ng mga miyembro ng PhilHealth. Ayon kay Dr. Israel Francis Vargas ng PhilHealth, wala pa silang natatanggap ng demand mula sa Medusa ukol sa ransom na tinutukoy nito at nilinaw umano na hindi nakompromiso ang mga personal na impormasyon ng mga miyembro ng PhilHealth. Pag-uusapan po natin yan kasama po ang mga kasama natin sa What's News, si Gama, Kaway-Kaway. Andyan din si Popoy at si Kuya Yeri. Yon. So, anong masasabi niyo sa balita tungkol sa sa pagka-hack ng PhilHealth? So yun nga, bagsak ang system nila, tapos parang meron pang tinatanggi ni Doc Israel na vice president siya ng something sa PhilHealth. Tinatanggi niya na na may wala pa silang natatanggap na ransom, tawag dito, ransom note from dun nga sa nag-i-deny. Naghihintay yata sila na may dumating na sulat, tapos yung alam mo yung mga cut out letters. So currently kasi na-interview siya sa sa unang balita Ang sabi, wala pang silang ginagawa na na communication pagdating sa hackers kasi ang tiyatakot ngayon ng sinasabi ngayon ng hackers na ipapublicize nila yung information ng mga members, 'di ba? So, meron na lang ilang araw simula nun. Pero kasi yun yung medyo weird kasi nung kanina madaling unang balita yun. Unang balita, mga alas 6 na yun ng nung ni-report yan, kahit ng ng Manila Bulletin, ng GMA, natukoy nila kung sino yung umaangkin dun sa attack, sa cyber attack, which is itong ang Medusa ransom group. Kumbaga, hindi rin ito yung unang beses na ginawa nila. At meron silang actually blog. At dun sa, mapapakita ba natin? Yung Screenshot. Na, yun nga, meron silang nilabas na ilang pages na documents kung saan yun yung initial na mga na-compromise na mga na list. Ngayon, maglalabas pa sila, meron pa silang 10 days para magbayad ng magkano? $300,000. Magkano yun? Magkano ba ilang na ba? Ilang PS5 ba? Nasa 1.7 million. Oo. Yung ganon. Ganong kalaki yung dinedemand na halaga. Mm-hmm. Pero doon sa balita, sabi nga nung ni Doc Israel, wala daw. Hindi daw na-compromise, hindi daw Tiyatanggi nila na may ransom, may naganap na compromise yung kasi di ba panakot ng ilalabas namin yung mga details. Well, ang diyan, wala kasi silang natanggap daw personally, siguro. Yun ang inaabangan nila. Pero naglabas kasi ang Medusa ng publicly na yun nga yung sulat nila. Oo, inangkin na nga nila eh. Oo. 17 million pala. Hindi pala 1.7. 17 million. 17 million pala. So, Correction. mas malaki, oo. Tama, 17 million. Pero yun nga yung weird, di ba? Kasi nilabas nila na pick up ng mga news outlet yung nangyari. Pero yung government, yung nasa gobyerno, nasa posisyon, nasa ahensya, clueless. Tapos, ang di ko kasi matake is yung ginagawa nilang way para walang na-compromise, hindi totoo. Nire-reject nila na okay tayo. Pero actually, hindi. Ano ba tong ransomware na ito? Virus to, di ba? Tama ba? Iba pa yung virus. Iba yung virus. Di ba minsan may mga pop-ups ganyan? Yung malware, malicious na program siya. Ang kinukuha niya, mga password mo, mga ganyan. Meron nga dyan mga malware, madedetect kung ano yung paano ka nagtatype, kung ano yung mga tinatype mo, mga tawag dito, pag naglalaging ka, mga ganyan. Madami, iba't iba.
dito, hindi lang naman yung website yung naapektuhan daw, di ba? Pati yung ibang mga systems within the, Ano daw, sa Within NCR, NCR at within saka NCR. sa head office nila. Yes. Kumbaga, maaring nakuha nila yung kanilang mga mga passwords, mga logins. Yan. Kaya nga ang sinasabi, parang paghihigpitan yata yung pagpasok ng mga personal devices sa loob ng ahensya. 'Di ba? Yun yung nabanggit na isa sa mga Oo, gagawin. pinag-iisipan Yun- nila kung ano ba. Yun yung sinabi ata ng DICT, tama ba ako? Oo. Oo. Na paghihigpitan yung mga naglalabas ng device from office tapos inuuwi sa bahay. Pero Or bakit? pagpapasok din ng mga sarili nilang Oo, mga sariling gadgets doon, mga gadgets, sariling oo. laptop. Kasi- Kaya nga, nagtataka ka. Kasi yun yung, sabihin nating response nila dun sa issue ng, ng hacking or ng pagkaka-compromise ng ahensya, na evidently, ibig sabihin nun, hindi sila directly inatake na yung kanilang mga, tawag dito, yung kanilang mga servers, inatake ng mga hackers, kasi baka mamaya yun yung yun yung nasa isipan ng maraming tao na baka ganun yung system. Hindi, maaari ito, lang, parang nag-a-assume lang ako na maaaring mayroong mga accounts doon ng mga tao na nakuha, then eventually nag-lean in sa dahil nga kumalat yung malware, pagkuha ng mga sensitibong login related na mga accounts ng mga tao, and eventually nagkaroon sila ng access doon sa sa website, and eventually doon sa buong system kung saan hindi lang yung website pati yung sistema sa payout tsaka sa sa applications. Oo. So, may mga na-compromise doon. malawak yung nakakuha actually. Kaya nga weird na nagde-deflect na wala tayong problema, hindi ganun yung nangyari. Pero Alam mo, dahil nga teka, dito- magiging malisyoso lang yung utak ko Mm. Kasi ang DICT kasi ay nanghihingi ng ng confidential fund. Wala lang, nagiging malisyoso lang yung utak ko. Na may kilalaman na baka mamaya. Oo. May Diba? doon, may Pero kasi ang confidential fund, Intel fund, technically supposed to be ang meron lang niyan is halimbawa, Office of the President. Ang Office of the Vice President dati meron din, napakaliliit lang. Oo. Mga ilang million lang, mga 25, ganun. At ngayon kasi iba 100 plus million, minsan billion pa Pumapalo pa ng kalahating milyon. Kalating bilyon. Billion pala, Oo. kalahating bilyon. So, ang sinasabi niyo, malamang sa malamang ito ay Parang- pwede bang gamitin na ito, kailangan talaga natin ng Oo. ng Intel fan. Yun lang Ganun yun. ba yung yung Nasa utak ko? Oo. Actually, mas malalay nasa utak ko Sige. Baka kako paano lang to ng DICT. Well, DICT kasi yung nanghihingi ng Intel Fund worth 300 million nata kung aking pagkakatanda. And baka naman itong ransomware group na to ay may kinalaman sa DICT. Wala lang malisyoso lang yung utak ko. International ba to? Ang Medusa? Medusa, international to. Pero pwede rin. Yun lang yung nasa utak ko pero hindi ko sinasabing fuck you. Pero dahil nga sa hindi ma-access tong PhilHealth online. So, hindi rin tayo makakapagbayad through online kasi yung mga minsan usually kasi nag-login mga kumukuha ng mga yung code pangbayad sa gamit reference code para pangbayad. Doon lang kinukuha sa website. Kaso dahil wala nga, hindi ma-access ang website, kailangan manual magbayad. So, pupunta sa mismong opisina mismo ng PhilHealth o sa mga bayad centers. Sa ngayon, ang sinasabi, kahit nga dun sa mga, halimbawa, nasa hospital ngayon, tapos mag-a-apply for PhilHealth na, makabawas sa kanilang mga bills, balik sa mano-mano. So, pag mano-mano, alam naman natin prone na pwedeng mawala. ang problema na kasi sa mano-mano, may di ba minsan check ng ng ospital na, uy, kayo, member kayo dito, may benepisyo ka dito, ganyan. Pwede ka mag-avail. Pero yung iba kasi hindi pwede, diba? So, late na nila malaman na, kaya ako pala bayaran tong ganito kahalaga kasi hindi ako pwede masa sa PhilHealth, hindi pala pwede. Yung iba kasi parang minsan hindi ako aware. Yun nga
halimbawa ako ay suki ng PhilHealth. Alam niyo naman na yan siguro, di ba? Mahirap para dun sa mga nasa kasalukuyang ospital ngayon na tipong naglakas loob na, sige, pa-hospital tayo, may PhilHealth naman eh. Tapos biglang, Aroy. di ba? Sakit. Sabihin natin, ano lang naman, aabala lang naman, tatagal lang naman yung proseso kasi tawag mano-mano yung pag-aayos ng system, nung pag-a-apply. Pero naalala nyo nung na-hospital ako, inabot ako ng maghapon bago ako ma-discharge. What more yung mga magmamano-mano ngayon. So, ang mangyayari niyan, mas tatagal sila sa hospital, yung tipong, baka mamaya, hindi pa sila makalabas the same day. Baka mamaya, kinabukasan pa. Kasi nga, ang bagal pag ganyan yung system. At baka, may reklamo din kasi yung ibang mga hospital na hindi pa sila nababayaran ng PhilHealth. So, baka mamaya, tumanggi yan, yung mga yan. Pero meron Kasi di private yan Meron di bang ang masama pa kasi baka minsan kung sino pa yung kailangan ng tulong, sila pa minsan kailangan yung mismo maglalakad mo. Yun nga Yun nga, masakit din. No, di ba? Kunwari, may nararamdaman ka na tapos pipila ka. Di ba? Naalala ko nga nung na-COVID ako nun, alas 9 ng umaga, nasa ako? Nasa emergency room. Alas 4 ako ng hapon, nagkaroon ng kwarto. Nakaupo akong ganyan sa isang maliit na sulok, katabi ko basurahan, tas nag-aagaw hininga ka. Ang hirap nung ganung kalagayan. Binigyan ka ba ng oxygen? Pero syempre dahil nga, noon time naman kasi puno talaga. Pero may kumbaga, hindi ko na binigyan ng masamang Pero mahirap yung ganung lagay na. So, pang ilang araw na ba to? Simula ng Kasi 10 araw binigay Tapos sa screenshot kanina ng may countdown na 9 days and pa. something. So halos wala pang 24 oras. Na-resolve na ba yung utang ng PhilHealth sa mga ospital? Di pa. Hindi Di pa nga. Yun nga Kaya, ang kinakatakot ko dyan, yung mga tao na, yung mga ospital, baka mamaya hindi ubuo ang ng PhilHealth Baka tumanggi yan. Aroy. Yun nga, yung paisa. Kasi pwede nilang gawin. Babagal na yung sistema, tapos kasi tatanggihan ka talaga. Mabagal na yung sistema mo, mabagal ka pa magbayad. And sana nga kumbaga medyo maayos na nila. At Sana. kapag ito ay nalaman natin na ito ay ginagamit lang para yung sinasabi nga ni Gama, ay nako lang talaga. Pag kunyari, habang nasa kalagitnaan ng pag-aayos nung sa ransomware na ito, tapos binanggit na, kailangan po namin ng kailangan po natin i-push to. Hindi, kailangan nyo lang na ayusin nyo yung trabaho. Di ba? No. Pero currently sinasabi nila ng Vice President Vice President ng PhilHealth na ongoing yung pag-aayos ng system para maibalik yung ma-up ulit. Ongoing daw at may mga ata yung sa interview may mga nasisimulan na silang ayusin at itetest na nga daw. Well, sabi din sa balita within NCR daw, di ba? So, it means hindi apektado yung ibang Pero lugar. yung mismong website nationwide ang kinikita yun At hanggang ngayon hindi pa rin siya na-access. So, abangan natin yung mga susunod na kaganapan dyan sa na-hack na PhilHealth ng Medusa. After 9 days na lang. So, malalaman natin yan kung kung talaga bang sino bang nagsasabi nito, Medusa o anong PhilHealth? Siguro imbes na naalala niyo yung yung sa PhilHealth na bumili sila ng mga Adobe doon ba yun? Masters. PhilHealth ba yun? So baka dapat kailangan mag-invest sila sa IT, sa Yes. Sa seguridad ng ng mga websites, hindi sa kung saan proyekto. At yung mga for security, for IT related na mga na mga projects, dapat hindi siya confidential kasi pwede mo namang magkano binili mong server, magkano binili mong yung binayad mo sa IT na to na gumawa ng mga firewalls niya. So dapat nakikita natin, kailangan ang tawag doon, may accountability tsaka transparent.
Lumalabas kasi parang minsan may nagkakakuntsabahan pa yung sasabi na, oh, ito yung IT namin, pero nasaan? So, yun ang ating mga kuro-kuro, ang mga diskusyon Opinion. natin patungkol sa balita na nahack ang PhilHealth ng Medusa ransomware. So, abangan natin ang mga iba pang updates tungkol sa balitang yan. So, yan po ang ating balita sa tungkol dyan. At huwag niyo po kalimutang i-follow po ang aming mga social media accounts kung saan po tayo naka-upload ito, ang FPS Media NCA po sa Facebook natin, facebook.com/FPSMediaNCA, at YouTube naman po, pa-search na lang po dahil wala pa tayong URL doon, FPS Media NCA. So, yun. Maraming salamat po sa mga nanood po sa atin. Ako po si Sen Yui. Si Gama. May ganun ba ba? Oo, baka. Okay naman to. Ako, kilala niyo na ako. Okay na yun. Maraming salamat po hanggang sa muli. Bye-bye. Bye guys. Ayan.